Habang pinagtitinginan sila ng mga tao mula sa taas may nagsasabing dapat na silang umalis ngayon at sabi pa ng isa ng ginawa na naman ng ikapitong prinsipe ang kabulastugan nito. Kaya dapat na nilang umalis pero sa likod naman na nag-usap na mga tao ay may galit na tauhan dito. At ito si Grill na sinabi pa nito na kahit si Allen ay may pagkahangal isa parent itong mabuting tao pero habang nagsasalita si Grill may pumihil naman nito sa papagitan ng pagtakiyo sa bibig nito at pinakalma siya. Ito pala si Jenner na humingi ng tawad kay Alice dahil ang kaibigan niyang ito ay masyadong mahina sa alak. Pero hindi naman sila pinansin ni Alice at si Alice naman ay tahimik lang na nakamasid sa ibaba kaya tinawag ito ni Jenner. Bigla naman itong nagsalita na di ba nila napansin ang inabot na sulat ng prinsipe kay Harmon kaya tinanong niya si Jenner na alam ba daw nito ang lamang ng sulat sumagot naman ito na hindi niya nakita ito kaya tinanong niya pabalik si Alice na importante ba ito. Habang patuloy na tinakpan ni Jenner ang bibig ni Grill sumagot naman si Alice na ito ay nakapagbagabag lang sa kanya ng kaunti. Subalit laking tanong sa kanyang isipan na kung saan bakit ang ikapitong prinsipe ay nag-alok ng alak kay Count Palmer. At dagdag pa ni Alice na bukid pa dun nung iniinom ng Count ang alak makikita daw sa mukha ni Allen ang pag-aantay ng may mangyayari. Pero may bigla siyang naalala at hindi pa daw ito ang oras ng pag-iisip ng malalim dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang unang prinsipe dahil hindi nito dapat gamitin ng sobrang ang kanyang katawan. Kaya nilingan na ni Alice sina Jenner at sinabihang mauna na siyang bumaba. Habang bumababa si Alice nag-alala ito sa prinsipe dahil kung sakaling may masamang mangyari dito at sana matapos ang kanilang sparring ng maayos. Pero si Allen naman ay napaisip na kung bakit napasok siya sa katawan ng isang binatang walang maayos na relasyon sa kanyang sariling pamilya. Kaya tinanong na niya ang Holy Emperor sa kanyang isipan na kung bakit pinahintulutan nito ang isang pasyente na makikipaglaban sa kanya at ang taong ito ay hindi nakakapagtakang mamamatay habang naglalakad. Kaya nilingan na ni Allen ang kinatatayuan ng Holy Emperor at ng Archbishop at napaisip na hindi niya alam ang kanilang mga inaasahan at ang Holy Emperor ay hindi iniisip ang paghinto ng laban. At ang Archbishop naman ay nag-alala lamang sa kanyang kapatid at hindi man lang tinignan ang kanyang panig. Nagsalita naman ang Archbishop na para sa kaligtasan pinagbabawal ang paggamit ng Holy Power sa magaganap na sparring. Hindi lang iyon sa kaligtasan ng unang prinsipe na hindi kayang tanggapin ang Holy Power kundi makikita din nila dito na kung totoo bang natalo ni Allen ang isang parent vampire at hindi lang ito aasa sa kanyang Holy Power. Dagdag pa ng matanda na makikita din nila kung gaano nakahusay si Allen sa kanyang martial arts at sa mga narinig si Allen ay nadismayang iniisip na ang tanging ginagamit lang niya ay Holy Power. At lalong-lalo na hindi pa siya marunong gumamit ng espada kaya mukhang tapos na daw siya nito. Ang pinakamalas pa na pagkakataon ay wala ang dalawang tao na tanging sumusuporta at pumoprotekta sa kanya. Bigla namang hinigpitan ni Allen ang kanyang paghawak sa kanyang kahit na espada. Agad naman itong napansin ni Luan at napatanong na kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Allen. Sabay naging seryoso na ang mukha ni Allen ay pumosisyon na parang handa ng makipaglaban at si Luan naman ay napasabing napagdesisyonan na ba daw nito na maging seryoso. Kaya naging masaya naman si Luan at sinabi sa Holy Emperor na simulan na daw nito ang kanilang sparring dahil handa na sila. At makikita naman na handang-handa na ang dalawang panig sa magaganap na sparring. Kaya sinabi ng Holy Emperor na kahit anong mangyari wag daw kalimutan ng dalawa ang respeto bilang isang magkapatid. Kasunod nun tinaas na din ng Holy Emperor ang kanyang kamay. At binaba sabay sabing simulan na ang kanilang laban. Agad naman na sumugod si Allen kay Luan na ikinabigla naman nito. Kaya winasiwas naman ni Luan ang kanyang espadang kahoy pero nailegan naman ito ni Allen. Si Allen naman ay umatake na sa kanyang kuya. At mabilis itong tumungo kay Luan kaya hinanda na ni Luan ang kanyang sarili sa paparating na laban. Pero biglang iniba ni Allen ang paghawak sa kanyang espadang kahoy. Naghahanda na din sana si Luan para sa kanyang pag-atake pero biglang limuhad si Allen at sinabing susuko na siya. Sa mga narinig napahinto naman si Luan. Pati ang Holy Emperor at ang Archbishop na nanunood ay nabigla sa ginawa ni Allen. Si Allen naman ay binitawan na ang kanyang espada binanggit ang kanyang pangalan. At nagpapahayag ng pagsuko niya sa laban kay Luan Falls dahil takot siyang mamatay sa mga kamay nito. At narinig ito ng mga tao sa silid at pati sila ay nadismaya dito.
Ang Holy Emperor naman ay napahawak na lang sa kanyang ulo ng tahimik. Pero naisip niya na sumuko lang ba daw si Allen para iwasan ang laban o iniwasan lang niya ito dahil nag-alala siya sa kalagayan ni Luan. Pero kahit ano paman sa dalawang iyon napasabi na lang ang Holy Emperor na isang paring angal na bastardo si Allen. Pero si Allen naman ay sumagot, diba sabi daw ng Holy Emperor na dapat nilang respetuhin ang dalawa bilang magkapatid, pero si Luan naman na narinig ang salitang iyon ay nanginginig na sa galit. Kaya intake na niya si Allen at minura ito, pero nailegan naman ito ni Allen at nagulat sa aksyon ng kanyang kuya. Kaya nagtataka itong tinawag si Luan, pero si Luan ay galit dahil hindi lamang ang kanyang katulong ang binastos ni Allen dahil pati din siya ay mababa ang tingin nito dahil isa na siyang kalahating bangkay. Kaya sinabi pa ni Luan na ang insulto nito ay ginawa pa daw nito sa direkta sa kanya. Kay intake na niya si Allen at minura ito ng maraming beses, pero si Allen naman ay umilag at sinabing aalahanan daw ni Luan ang kanyang dignidad. Subalit si Luan ay labis na nagalit, ay sinabing kalimutan na daw nila ang dignidad dahil hindi niya matanggap ang ginawa ni Allen, at kasabay nun may lumabas na asul na aura sa katawan ni Luan. Agad naman itong napansin ni Allen at napaisip na ginamit na niya ang holy power nito, at kung natamaan si Allen dito at paniguradong sesabog ang kanyang katawan, kaya dapat niya itong sanggain. Kaya sa mga pangyayari napaisip na si Allen na hindi pa ba sila pipigilan ng Holy Emperor. Kaya napamura na lang si Allen sa kanyang isipan na sa huli kailangan niyang ilabas ang bagay na ito. Nagpalabas ng pala si Allen na ginawa niyang pangsangga sa atake ni Luan, kaya nagulat naman ang mga healer na nakakita dito. At ang mga tao ay nagulat din dahil saan ba daw nanggaling ang pala na pinanzanga ni Allen. Napasabi naman ng isang healer na hindi niya alam na marunong pala gumamit si Allen ng subspecial magic, pero agad naman siyang sinabihan ng kanyang kasama na hindi ito magic dahil wala siya naramdaman na pagdaloy ng mana. Kaya sinabi niya na ito ay isang divine aura, at si Allen at Luan naman ay patuloy pa rin sa kanilang labanan. Kaya si Allen na patuloy na dumpensa ay napatanong na lang sa kanyang sarili na paano kaya nakakatagal ang kanyang kapatid sa pakikipaglaban gamit ang katawan na ito, at magiging delikado ito kung hindi nila matapos ang laban. Pero agad naman nananlaki ang mata ni Allen sa kanyang nakita sa isang sulok. At nakita niya dito ang hangal na Count Pamor. Habang tinignan ito ni Allen, nakita niya na masaya ito sa nasaksihan niyang labanan. Kaya si Allen naman ay nandilim na ang paningin dito. Kaya hinigpitan na niya ang paghawak sa kanyang palaat. Naisip na plano pala ito ng hangal na iyon. Dagdag pa ni Allen na hindi niya hayaang mangyari ito at maging malinaw ang lahat kung ang vampirang iyon ay mamamatay. Kaya nilakasan na niya ang kanyang atake at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Naghanda pa ng atake si Allen na ikinabigla naman ni Luan. At si Allen naman ay nag-alalang sinabing tanggapin muna daw ito ni Luan. Kaya buong tinanggap ni Luan ang atake ni Allen at nagawa niya itong mapatapon. Sabay sinabing sisiguraduhin niyang maghiganti sa mga kalaban nito. Napasukan naman ng dugo si Luan sa ginawang atake ni Allen habang ito ay tumilapon. At ang mga tao naman ay nag-alala dito at nabigla sa ginawa ni Allen. Kaya nag-alalang tinawag ng mga tao si Luan, at si Allen naman ay mukhang may gagawin pang isang bagay dahil ginamit niya ang kanyang holy power. Sabay tinapon niya ang kanyang pala at pinalitan ng baril, sabay sabing sa tingin niya marami pa daw ang mga kalabang ni Luan sa loob ng palasyo, at ang mga tao naman ay nagulat sa biglaang paglitaw ng isa pang bagay sa kamay ni Allen. Laking katanungan sa kanila na kung ang baril ba daw na iyon ay galing sa kanyang divine aura, pero si Allen ay sinimulan na ang pagtutok sa kanyang baril. At sa nakita ng lahat napasabi na ang Archbishop sa Holy Emperor na kailangan na niyang pigilan si Allen dahil kahit isa itong baril na hindi kayang patayin ang isang individual, ngunit delikado pa rin ito sa ganyang distansya. Si Allen naman ay sinimulan na ang pagdadasal para sa kanyang pag-atake, at makikita sa paligid ang asul na liwanag na nagmula dito, at si Luan naman ay hindi na gumawan sa kanyang pwesto. Pero si Allen ay iniisip na wag daw na mag-alala ang Archbishop dahil ang kanyang tutok ay hindi kay Luan, kundi sa hangal na Count na iyon. Mabilis naman na tumama ang atake ni Allen na nagawa pa nitong masapol sa muka ang Count. Kaya ang mga taong katabi nito ay labis na nagulat sa pangyayari. Pero si Allen naman ay nadismaya dahil nakapagdasal lamang siya ng kaunti, at ang kinalabasan ay kaunti rin ang lumabas na kapangyarihan. Kaya uulitin na sana niya, kaso sinabi ng mga tao na ang ikapitong prinsipe ay parang nababaliw na.
Kaya agad na inutos ng Holy Emperor na pigilan ang ikapitong prinsipe na agad naman na sinunod nito. Kaya hinarang na si Allen ng mga Holy Knights na ikinagulat naman nito. Sabay na sinabi na nasa kalagitnaan parent sila ng sparring pero hindi ito pinakinggan ng mga Holy Knights at dinakiyo na si Allen at sa isip-isip niya na kailangan pa niyang umatake ng isang beses. At sigurado siyang mapapatay niya ang hangal na iyon sa isang pag-atake pa. Habang si Luan naman ay tahimik na inaalala ang lahat na nagawa ni Allen. Kaya nilapitan na siya ng Holy Emperor at sinabing may mali ba sa mga pangyayari. Sabi pa ng Emperor na alam niya na apareho sila ng iniisip ni Luan. Sumagot naman si Luan ng pagsang-ayon at naalala niya ang sinabi ni Harman sa kanya noong nakaraang araw. Na si Allen daw ay sinadyang magpakahangal sa kanilang harapan para ito ay mapatapon para ipaghiganti ang kanilang ina. Subalit sa nakita niyang mga abilidad ni Allen ngayon ay kumbinsido na siya sa mga sinabi ni Harman sa kanya. Kaya napagtanto niya na kailangan niyang siguraduhin na si Allen ay magiging susunod na Holy Emperor. Sabay limuhad ito sa harapan ng Holy Emperor. At sinabing sa nakikita daw nito na matatawag na siyang isang patay. At kailangan niyang gagawin ang lahat para malabanan ang sumpa sa kanyang katawan ngunit mukhang nakaabot na siya sa kanyang limitasyon. Kaya sa mga maharlika na tinuwanan ang kanilang ina at tinawag na mababang tao. Kailangan niyang siguraduhin na si Allen ang magiging susunod na Holy Emperor. Dahil ang balasubas na iyon ay may balak na patayin si Count Pamor. Dagdag pa ni Luan na kung may balak daw si Allen. Napahiyain siya sa kanya dapat ang tutok ng baril nito pero si Allen ay parang sabik na patunbahin ang hangal na Count at kahit hindi niya alam ang tunay na rason. Pero sinabi naman ng Archbishop na kailangan na daw na magpagaling ni Luan at sumagot naman ang Holy Emperor na pag-usapan na lang nila ang iba mamaya. Pero napatanong bigla ang Holy Emperor na kung saan si Harman kaya sumagot naman si Alice na lumabas ito bago magsimula ang laban kanina. At hindi pa dito bumalik kaya sa mga narinig na sagot tahimik naman na nagtaka ang Holy Emperor dito. Kaya tinanong din niya kung saan ang hangal na Count sumagot naman ang Archbishop na pumunta ito sa kanyang silid at nagpagaling. Bigla naman na sinabi ng Holy Emperor na ipatawag ito para kausapin niya pero nagtaka naman ang Archbishop dito. Kaya tinanong na niya dito kung ano ang kailangan niya sa isang pasyente sinagot naman ito ng Holy Emperor na hindi naman ito masyadong napuruhan sa ginawa ni Allen kaya personal na niya itong gamutin. Kasabay nun hindi naman mapakali ang kamay ng Holy Emperor. Sabay malamig na tinanong na kailangan pa ba niyang sabuyan ng holy power ang bungo nito. At hindi pa ba daw maaga para biyakin ang bungo nito at sa mga narinig ng ngamba naman sina Alice at ang Archbishop. Kaya sinabi na lang ng Archbishop na hindi niya alam ang tinutukoy ng Holy Emperor. Lipat naman kay Allen na nagsisisigaw na napunta na naman siya sa kulungan. At sa isip-isip niya na napuruhan niya lamang ang hangal at siya ay napunta sa mahirap na sitwasyon. At paano kung magpunta ito sa kung saan at pumatay ng iba pang katulong kaya napapikit na lang si Allen dito. Dagdag pa niyang pag-iisip na tahimik ang palasyo kaya napatanong na siya kung hindi ba nagtagumpay sina Harman at Charlotte sa kanilang gawain. Kaya hindi naman siya nagtataka dahil sa pagkakita niya sa hangal na Count na madali lang ang pag-ikot-ikot sa palasyo. At alam niyang may alas itong tinatago pero para sa kanila ang Holy Palace ay ang sentro ng kampo ng kanilang kalaban. At mukhang may kasanayan silang makaligtas sa kahit anumang sitwasyon. At kahit yon ang kaso mahirap pa rin para kay Harman ang manakit sa kanila dahil sa kanyang posisyon. Ang mga vampira na nagpapanggap na mga maharlika ay ginamit ang kanilang kapangyarihan at pinalibutan nila ang kanilang sarili ng mga personal na kabalyero para mapatagal ang paghuli. At sa pagkakataong ito kung ang banquet ay matatapos ang mga vampira ay tatakas mula sa mga tao. At kasabay nun makakasuhan siya ng tangkang pagpatay sa hangal na Count. Kaya napamura na si Allen sa kanyang isipan na hindi dapat mangyayari ang bagay na iyon pero may lumapit naman na nagtatanong na gumagawa parent si Allen ng gulo kahit nandito ito sa kulungan. Niyingan naman ito ni Allen at nakilala niya ang taong nagsasalita. Kaya tinawag niya ito ng ikatlong prinsipe pero hindi naman natuwa ang isa pang hangal dito dahil hindi siya tinawag ni Allen na Big Brother. Kaya sinabi ng hangal na nakita niya ang kanilang sparring at bilang malapit na kapatid hindi sila dapat mag-away ng ganun pero si Allen naman ay sumagot bakit daw mukhang masaya pa ang hangal dito.
Sumagot din naman ito na dahil maganda lamang ang kanyang mood ngayon pero si Allen naman ay napaisip na sigurado siyang naging masaya ito dahil nawalan na ito ng isang kalabang sa posisyon. Pero may biglang napagtanto si Allen na ang hangal na ito ay isa din palang prinsipe kaya may karapatan itong palayasin siya sa lugar na ito. Kaya tinanong na niya ito na pwede ba siyang palayain ito dito sumagot naman ang hangal na bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon at paano kung mapag-alitan siya ng Holy Emperor dito. Pero si Allen naman ay tinanong na nasa malubhang kalagayan na ba ang ikaunang prinsipe ngayon. Dagdag pa ni Allen na kung may utang ka sa isang tao ay dapat bayaran ito kaagad kaya kailangan niyang puntahan ang unang prinsipe at tinanong niya na di ba alam naman ng ikatlong prinsipe ang kanyang ugali. At ang prinsipe naman ay kumbinsido naman sa mungkahi ni Allen kaya napangiti naman ito. Si Allen naman ay nangangakong kung hayaan siyang makalabas sa lugar na ito. Sisiguraduhin niyang ang hangal ay makakakita ng napaka-interesadong bagay mamaya.